Kung nakikita mo magaling sila, kailangan mo mas galingan. Hi guys, I'm Van Dagdagan. So isa rin akong photographer and videographer. Si Raptor Case kasi nakilala ko siya sa protection ng gear. Since isa akong photographer or videographer, so ayun yung pinakakailangan ko para maprotektahan yung mga camera gears. Sa videography kasi or sa photography, actually hindi siya madali. Okay, kung makikita mo. Pero sa iba kasi is nakikita nila na parang okay siya. Pindot-pindot lang, click-click lang naman yan eh. Pero kasi alam mo, ang isa sa mga dahilan kung bakit nandito kami sa industry kasi bubuo kami ng memories sa isang bagay o sa tao na kailangan na magawa ng kwento. Ang mga creatives na kagaya ko is kami yung nagke-create ng memories. Siyempre, pag lumipas ang mga panahon, siyempre kami pa rin yung gumawa nun eh. At maaalala pa rin ng mga tao yun. So nakakuha ko noon is year 2021. Yun din yung time na pumasok ako dito sa companies. Maliliit lang naman yung gear ko that time. Kakaroon ng improvement. Sabi ko sa sarili ko, hindi na enough yung bag. So kailangan ko na ng mas magaan, bit-bitin. Katulad nito kasi nung time na nag-start pa lang ako sa industry ng photography, naka-backpack talaga ako that time. So ang hirap i-handle or lalo na kung may event. Isa sa mga importante talaga yung hindi ka mapagod eh. Kaya ka kumukuha minsan ng production assistant, big help kasi si Raptor Case na nakilala ko dahil may isa tayong variant na trolley. So nung time na nakakuha ako nun is meron akong chance na hindi na magbuhat ng backpack. So may trolley tayo, ginawa ko is nag-purchase ako ng Raptor 6,000 Air para ma-less yung pagod ko. Oo, sobra grabe yun. Kasi nung time na yun, papasok pa lang ako sa event, ang sakit na ng likod ko. Time kasi, magbubuk ako, mag-aangkas or mag-move sa likod ko yung backpack, ang hirap bit-bitin. So pagka naka-trolley ka, pwede mo pang upuan if ever, di ba? Kapag napapagod ka sa shoot, or ihilain mo na lang siya, magaan sa pakiramdam na nagkaroon ng ganun. Actually, ito talaga is isa akong skateboarder. Sa skateboarder, hindi ako pinalad. So, nag-fingerboard ako. So, marami akong nasalihan that time na competition. Nag-guest ako sa mga TV shows. And then, may mga competition din ako na doon ako nanalo. And then, time na yun is syempre, puro video yun eh. Kami, nag-skate, nag-fingerboard. So, nung time na yun, sabi ko, alam ko nung kukuhain ko. Sabi ko, kukuha ako ng major ng broadcast production sa college. So, yun, nagtuloy-tuloy na. Okay? So, nag-start ako mag-shoot, syempre sa photography, and then, syempre sa production is more on media production. So, doon ko nalaman na ito dito pala yung passion ko. Kasi nung time na yun, nag-fingerboard ako, puro kami video eh. So, sabi ko, what if kumuha ako ng camera ko? So, mas doon talaga nag-evolve yung passion ko talaga. Siguro kung sa fashion, kasi sobrang hirap eh. Ay, may doubt ka sa sarili mo eh, kung yun talaga yung gusto mo. Ang hirap sabihin na, ito ba talaga yung para sa akin? Nagkakaroon tayo ng time na burnout tayo. Pahinga lang. So, yun yung talaga yung kailangan sa sarili natin. Kasi pagka hindi tayo nagpahinga, talaga dedire-diretso yung pagiging down natin sa sarili natin. So, pahinga, kinabukasan, laban ulit. So, yun. Nung time na una kong talagang naramdaman, kasi dito sa Metro Manila, marami talagang creatives. Hindi natin may iwasan ang daming magagaling. Nabu-burnout ako or nahihiya na akong gawin yung isang bagay na gustong-gusto ko dahil nakikita ko yung iba na grabe yung project, syempre. Pero sabi ko sa sarili ko, mali yung ganun. Kasi kung nakikita mo magaling sila, kailangan mo mas galingan. So yun lang yung pinaka-importante para dun na ma-achieve mo yung ganung passion. Quest, sige lang. So, sige lang ng sige. So, yun.